Lumawag lang ang dibdib ko nang umalis na ang bata at nagsisimula na kaming mamili. Pero si Lander ay parang batas. Nakahawak ito ng mahigpit sa braso ko at hindi na ako nagreklamo pa at baka masundan pa ang nangyari sa nakalipas na minuto at hinayaan na lang ito. Wala namang nakakakilala sa amin dito at walang magsusumbong sa magulang ko. Sa buong panahon ng pamimili namin ay nakayakap ang kamay ni Lander sa braso ko. Hindi na rin nasundan ang pagrereklamo ko dahil busy na ito kakapamili. Sabi sa akin ni Papa ay tulungan ko raw na makapamili ito dito sa palengke pero parang hindi naman ito kailangan pa ng tulong ko. Ang nakakagulat pa ay kulang na lang ay simutin nito ang isang stall ng karne. Baboy at manok na iba't ibang parte at laman loob ang binili. Gulat na gulat ang tindero nung una pero ang laki ng pagkakangisay nito nang magbilang na si Lander ng ipambabayad niya. Napasinghapat ng laki ang mga mata ko nung ilabas nito sa kanyang bulsa ang nakagomang tig-1,000. Isang kumpul iyon at sobrang makapal. Parang politician lang ang datingan dahil sa dami ng pera. Kamag-anak ba niya si Chavez Singson? Halos hindi magkanda-ugaga ang ilang tindero ng karne. Nag-request pa nga itong si Lander kung meron bang isang buong baboy at maglalatsyon daw ito. Basta hindi na ako nakaimik noon sa gulat. Hindi lang karne ang binili nito dahil maskang iba't ibang klase ng isda at gulay at prutas ay pinakyaw na ni Lander. Napapanganga na lang ang ilang mga taong nakakakita kay Lander. Nahiya rin ako dahil kung makatingin sila kay Lander ay para bang hulog ng langit at panay ang papuri sa lalaki. May naririnig pa ako na mukhang sa kasal daw lulutuin ang pinamili kaya ganoon. Patawa-tawa naman itong si Lander dahil sinasakyan din ng ilang tao. Naging instant celebrity pa ito. Ako naman ay tahimik lang at susunod-sunod sa lakad ni Lander dahil hawak nga nito ang kamay ko. Saan mo ilalagay lahat ng pinamili mo? Pagtataka ko. Tumingin si Lander sa akin. Pawisan na ang noo nito. May inarkila ko sa sakyan para makauwi ang pinamili natin. Nagsalubong ang kilay ko. Wala akong natandaan na may kasunod kaming sasakyan kanina dahil kami lang naman ang nagpunta dito. Pero kung may kakilala ito dito, baka nga. Alangan namang bit-bit namin pauwi ang lahat ng pinamili nito. Pambihira lang, parang balak pang magbukas ng tindahan itong si Lander sa sobrang dami ng pinamili. Ba't ganyan karami ang pinamalengke mo? Magtitinda ka ba? Curious na tanong ko. Kung balak nitong magtinda ay wala namang problema. Meron namang nagtitinda ng mga gulay at karne na malapit sa amin pero ang mas dinadayo ay ang karinderya ni Aling Marites kung tinatamad na magluto. Napalangon si Lander sa akin. Nope, hindi ko forte ang pagtitinda. Hey, just smirk. Nagkibit-balikat na lang ako. Bahala na nga ito kung ayaw nitong sabihin. Sa bagay pera naman niyang ginagastos. Bakit ang dami niyang pera? Ayoko na sanang pag-isipan ito ng negative pero talaga lumalabas ang tingin ko sa taong ito eh. Walang trabaho pero ang daming pera. Sa katunayan niyan, first time kong makakita sa isang tao na may makapal na pera at bibili lang sa palengke. Madalas kung may ganoong kalaking halaga ay dinediretso na agad sa bangko. Or kung may ganoong pera ay madalas sa isang sikat na supermarket na agad namimili at hindi dito. Ano yun? Payabang? Or dahil may maiyayabang naman? May trabaho ba itong legal or illegal? Yung nakita ko kanina sa police station, kilala siya ng mga ito eh. Pasimple kong kinamot ang noo ko. Bahala na nga ito sa buhay nito. Gusto ko itong layuan sa totoo lang pero ang lakas nitong humawak sa braso ko na para bang hindi ako pwedeng lumayo sa kanya. May tinawag itong boy para maghakot ng pinamili namin. May ibinulong lang ito dito nang hindi ko naririnig o dahil maingay ang mga tao dito sa palengke. Umalis ang boy at nagtawag na isa pang kasama niya. Kaya bawat tindero o tendera na aming bibilhan ay nakasunod ang dalawang boy na inutusan ni Lander para maging tagabitbit. Paglabas namin ng palengke ay pawisan na rin ako. 11:00 na rin ang tanghali. Hindi ko napansin na ganoon na pala kami katagal na nasa palengke. Ang dami kasi ang pinamimili ni Lander pero hindi lang naman ito basta bili ng bili. Dahil sinusuri din niya kung mga sariwa pa ang mga ito. Napansin kong may pagka-perfectionist ito at sinisiguro niyang nasa ayos ang binibili. Hindi naman ito maloloko pero bakit gusto niya pa akong kasama? Nagmumukhang display lang ako nito. Wala nga akong naiambag sa buong panahon ng pamamalengke namin. Kung magtatanong lang ay kung gusto ko ba, yun tinuturo niya. Ewan ko ba sa lalaking ito ang lakas ng trip. Kaya sinakyan ko rin ang trip. Walang pag-aalilangan itong pinagbibili ang mga nasasuggest ko. Maigpit akong hinawakan ni Lander habang naglalakad patungo sa kanyang nakaparadang motor. Pinapawisan ka na. Ha?
Napapikit na lang ako nang bitiwan ni Lander ang braso ko at ilipat iyon sa noo ko. Naramdaman ko marahan itong paghaplos at pagpahid sa pawisan kong noo. Nang matapos ay napadilat ako. Eksaktong nagtama ang mga mata namin dalawa. Heto na naman ang panginit ng tiyan ko kasabay ng pamumula ng mukha ko. You look so pretty. Sa mahinang salita na iyon ni Lander ay naghatid sa akin ng milyon-milyong kuryente patungo sa puso ko. Pakiramdam ko ay kaming dalawa lang ang tao sa lugar dito at naririnig ko rin ang malakas na kalabog ng puso ko. Boss, Asti! Napabalik sa tamang diwang isip ko sa malakas na pagtawag sa likuran ko. Sabay kaming napalingon ni Lander. Pulis iyon na sumaludo muna kay Lander bago lumapit. Tumango ang pulis sa akin pagkakita at dumiretso ang tingin kay Lander. Bago pa nakalapit ang pulis ay mabilis pa sa hangin na nakayakap ang braso ni Lander sa bewang ko. Hindi tuloy agad ako nakapagprotesta. Nagkamayan ang dalawa. Kayo nang bahala, sabi ni Lander. Opo, ST. Dumating na ang driver. Ako na sasama para sigurado makakauwi. Napangisi pa ang pulis at napatingin din sa akin. Hindi ko mag-gets kung anong pinag-uusapan nilang dalawa. Good. So paano? Una na kami? Papasyal na lang ulit ako dito sa ibang araw. Mabilis na tumango ang pulis. Walang problema, ST. Anytime pwede kang mamasyal dito. Malakas ka sa amin dahil ikaw lang nagbibigay ng kape dito sa amin eh. Sabay tawa ng pulis. May ilang biruan pa ang dalawang lalaki bago nagpaalam si Lander. Sumaludo ang dalawa sa isa't isa sabay ngisi. Tinanguan naman ako ng pulis at nagpaalam na rin ako dito. Naguguluhan man ako ay nanatili lang akong tahimik. Mahirap na magtanong dito kay Lander. Kahit kating-kati na ako na magtanong ay mas magandang manahimik na lang. Palagi kasing kalokohan ang isasagot kaya wag na lang at baka mapikon naman ako. Isinuot ni Lander ang helmet sa ulo ko at basta na lang din niya akong binuhat para makaupo sa kanyang big bike. Nahigpit ako na pahawak sa kanyang bewang nang mabilis nitong pinaandar ang kanyang motor. Sa napakainit na tanghali. Sa isang sikat na mall kami dumiretso. Hawak kamay kaming pumasok sa loob ng malamig na mall. Malayo ito sa amin at sa tingin ko naman ay walang makakakita sa amin dalawa. Gusto ko mang bawiin ang kamay ko ay parang matigas pa sa bakal ang kamay nito. Isang malaking no lang ang isinagot ni Lander. Kahit inis na inis ay nanahimik na lang ako. Alangan naman na mag-skandalo ko dito sa mall. Nakakahiya lang. Pumasok kami sa isang mamahaling restaurant. Never pa ako nakapasok sa ganitong kainan dahil bukod sa nakakasosyal ang datingan ay tsak sobrang mahal ng pagkain. Ipinagila pa ako ng upuan ni Lander. Thanks. Sagot ko. Umupo ito sa harapan ko. Mabuti na lang at nandito kami sa hindi masyadong matao. Siguro dahil mahal ang restaurant na ito kaya hindi dagsa ang tao. May harang pang malaking halaman sa kaliwa ko kaya hindi ako makikita kung sino man tao sa labas ng restaurant. What do you like? Kinuha nito ang menu. Kinuha ko rin ang menu at halos mapanganga ako sa bawat presyo. Isang putahe pa lang ay hindi nalalagpas ng 1,000. Sigurado ka ba dito tayo kakain? Ang mamahal eh. Mahina akong salita. Mura na nga ito. Ibinaba ko ang menu at tinignan ito pero hindi ako nagsalita. Gusto mo ba ng steak? Komportable lang na nakaupo at naghahanap sa menu itong si Lander. Maya-maya pa'y tinawag na nito ang waiter na mabilis na nakalapit. What's your order, sir? Give me this, and also, this. Nasa gilid ni Lander ang waiter at hindi ko alam kung anong pinagtututuro nitong pagkain. Copy, sir. Matapos may sulat ang in-order ni Lander. May napili ka na ba, baby? Ibinaba ni Lander ang hawak na menu. Namumula mukha ako sa pagtawag na naman ito sa akin. Hindi ko lang masita pero gusto ko na lang itong sipain. Nakakaya lang dahil may ibang tao pang nakakarinig. Tumikim ako. Naghihintay ang waiter. Ikaw na bahala? Sa totoo lang ay hindi ko naman talaga alam kung ano ang kakainin ko ngayon. Kaya bahala na itong lalaking nakakainis na ito. Mabilis na pinagtuturo ni Lander ang nasa menu. Hindi ko alam kung ano at ilan iyon. Mabilis na nawala ang waiter. Pinanikitan ko ito ng mata. Wala akong pambayad dito ha. Tumas ang isang kilay ni Lander at itinaas ang kanang braso at pasimpleng sinuklay ang buhok. Just relax and enjoy your lunch, baby. Sabay kindat na naman ito sa akin. Ewan ko sa'yo. Inukutan ko ito ng mata. Tumatawa lang ang buwisit. Hindi nagtagal ay sunod-sunod na dumating ang pagkain namin. Halos mapuno ang table dahil sa dami ng in-order ni Lander. Ayoko na mag-isip kung magkano lahat ito dahil tsak na may pambayad naman ang lalaking nasa harapan ko ngayon na malaki ang pagkakangiti. Sa malamyos na tugtog ng musika at malamig na aircon at ang masarap na pagkain, feeling ko ay ang sosyal-sosyal ko. Ito pa lang ang unang beses na makakakain ako ng ganito kasarap at kamahal na pagkain.
Wala kaming imikang dalawa at talaga namang nagutom ako ng bongga dahil sa paikot-ikot namin sa buong palengke. Napansin ko rin na mukhang nagutom ng gusto itong si Lander dahil ang lakas niyang kumain. Sa dami ng pagkain ay halos pumutok ng tiyan ko pero may strawberry cake pang dessert. May tira-tira pa sa pinggan ko dahil hindi ko na talaga kaya pang kumain pero si Lander ay napansin kong sumot lahat. Wala itong itinara at napakalinis ng kanyang pinggan. Para bang na-training kung paano na huwag mag-aksaya ng pagkain. Bigla akong nahiya. Ako na nga itong inilibre pero marami pang natira. Ano bang gagawin ko? Hindi ko na nga kayang kumain pa. Mabuti na lang at masarap ang strawberry cake. Hindi sobrang tamis na nakakaumay. Sobrang perfect sa panlasa ko. Napadigay pa ako sa sobrang kabusugan. Excuse me. Napatakip ako sa bibig ko. Nalitigan ako ni Lander and his eyes are smiling. I'm glad that you enjoyed your lunch. Thank you sa panlilibre. Maliit akong umiti sa kanya. Heto na naman siya. Mahilig talagang tumitig. Umiwas lang ako ng tingin at baka kung saan pa mapunta ang titigan namin dalawa. Sandali lang kami. Nagpahinga at tinawag na nito ang waiter. Napalunok na lang ako nang makita ko ang presyo ng kinain namin. Katumbas na iyon ang buong sweldo ko sa isang buwan nung nagtatrabaho pa ako sa fast food chain. Basta na lang dinukot ni Lander sa kanyang bulsa ang dagomang blue peso bill. Hindi ko alam kung magkano ang inipit ni Lander sa menu na ibigay nito sa waiter. Pero ganoon na lang ang tuwa ng waiter at pasasalamat. Lumabas kami na puro pasasalamat ng mga empleyado sa restaurant na ito. Wala naman akong ambag sa ibinayad ni Lander ay tumaba ang puso ko dahil sa ngiti ng mga ito. Alam ko kasi ang pakiramdam ng ganoon. Nagtrabaho din ako ng walang tip dahil pinagbabawal iyon pero ang maging masaya ang mga customer sa aming serbisyo ay masayang masaya na kami. Kahit na madalas ay pagod at may pagkakataon pang makaka-encounter pa ng ilang tao na para bang binili na ang buong pagkatao mo kahit na isang fried chicken lang ay pinuputok ng butchi ng mga ito. Bago kami lumabas ng mall ay nag-ikot pa kami. Bumili ng ilang toys sa Lander para kay Tricia. Hindi ko ito maawat dahil ang mata ng sales lady ay halos dumikit na kay Lander. Kaya imbes na sitahin ko si Lander sa pagtuturo nito ay hinayaan ko na lang. Mabuti na lang at magka-holding hands pa rin kami. Baka akala ng sales lady na iyon ay pwede siyang patulan ni Lander. Bakit soft kayo ba? Gusto kong batukan ng sarili ko sa mga pinag-iisip ko na kung ano-ano. Bumili ng pasalubong na pagkain si Lander para daw iyon sa pamilya ko. Wala pang isang oras ay nakarating kami ng bahay. Pagbaba ko ng big bike ni Lander ay wala sa loob na napatingin ako sa tindahan ni Aling Marites. Bala ko sanang tanggalin na ang helmet kahit hawak ko sa kamay ang pinamili namin pasalubong pero hindi na lang. Paano ba naman ang daming chismosa ang nanonood sa amin dalawa ni Lander? Uwi na ako. Salamat. Akman tatalikuran ko na si Lander na magsalita ito. Sandali lang, baby. Napapikit ako. Ayoko na sana itong harapin dahil makikita ko sa likuran nito ang maraming mga ulo na nakatingin sa amin. Hindi mo ba ako papapasukin? Huminga ako ng malalim. Haharap na sana ako kay Lander nang bumukas ang gate. Si Papa. Papa? Oh, nandito na pala kayo. Sige, pumasok kayo din eh. Pinauna akong pumasok sa loob ni Papa kaya pagpasok ko ay mabilis kong hinubad ang helmet at si Papa naman ay lumabas at pagpasok ay bitbit na ang mga toys para kay Tricia. Gumilad ako ng lakhan ni Papa ang pagbukas sa gate. Pinapasok ang big bike ni Lander. Mabilis naman na isinarado iyon ni Papa. Yay! Tita Tina! Matinis ang boses ni Tricia na nagtatatakbo. Kumalik ako sa pamangkin kong makulit. Matapos noon ay kumawala ito sa pagkakayakap ko nang makita si Lander. Eh, may Tito Pogi! Nagtatalon pa sa sobrang tuwa na ipinakita ni Papa ang maraming toys na binili ni Lander sa kanya. Bumaba ng motor si Lander at lumapit sa bata. Thank you, Tito Pogi! Masayang itinaas nito ang isang box na laruan. Hinagod naman ni Lander ang ulo ni Tricia. You're welcome. Nauna akong pumasok sa loob ng bahay dahil sa Tricia hindi maawad sa toys na binili sa kanya. Kaya iniwan ko na silang tatlo sa labas. Hinanap ng mata ko si Mama. Nakita ko agad dito na sobrang busy sa aming kusina. Mama, ibinaba ko muna sa sofa ang helmet. Lumapit ako kay Mama pero ganoon na lang ang pagkagulat ko. Maraming gulay at prutas sa lamesa habang nagsasalansan si Mama sa refrigerator. Anak, tumayo sa pagkakayo ko si Mama. Ma? Paano? Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko nang si Mama na magsalita. Naku, ito talagang si Lando. Lander, bumili ng pagkarami-rami. Mama, binili po namin yan kanina.
Marami ang pinabili namin na atchak na hindi magkakasya lahat iyon dito sa refrigerator namin. Nagulat nga rin maski ako. Akala ko kung bakit may police mobile na dumating dito. Galing daw kay Griefer. Boss pa ang tawag. Akalain mong kakaiba palang apelido ni Lander? Napatawa pa si Mama. Mukhang inubos na niyang paninda sa palengke sa sobrang dami din eh. Pero sa karnetes na ako nagulat. Sobrang dami. May isang buko pa. Napapailing na lang si Mama sa tinutukoy na buong baboy. Ang problema ko nga ay kung saan ko pa isisiksik ang ibang karne. Wala na kayong mapaglagyan dito. Napalingon ako nang magsipasukan si Papa at Lander. Si Tricia naman ay dumretso sa kanyang maliit na upuan para maupo habang hawak-hawak ang kanyang bagong toys. Lola, I hug you toys! Itinaas pa ni Tricia ang hawak nito para makita ng kanyang lola. Nilagpasan ako ni Mama. Naku, binilan din ito ni Lander? Tuwan-tuwa na ipinakita ni Tricia ang kanyang mga bagong laruan. Nilapag ko na lang ang dala kong pasalubong sa lamesa. Mukhang tapos na rin naman na silang kumain at sa merienda naman ito kakainin. Gustong-gusto ko nang sitahin si Lander pero hindi ko magawa dahil kausap ito ni Papa. Hindi ko alam kung anong binabalak nito o bakit niya ito ginagawa. Kung sa ibang pagkakataon siguro matutuwa ako dahil sino ba naman ang tatanggi sa grasya. Pero yung pinamili namin na pagkarami-rami na halos mapuno ang kusina namin ay parang nakakabahala na. Hindi ko alam kung anong balak nito sa buhay at bakit niya napapapayag ang magulang ko. Siguro iho, bumili ka na lang ng bagong ref o freezer sa apartment mo. Kanina pa kami namomroblema sa pinamili mo. Hindi na nagkakasya sa sobrang dami. Napalingon ako sa sinabing iyon ni Papa. Tumayo si Lander at nagtungo sa kusina. Sumunod si Papa sa kanya. Sumunod din ako dahil gusto kong makinig sa usapan nilang dalawa. Paparating pa lang po ang freezer na binili ko, sir. Pwede po siguro natin ilagay na lang dito? Itinuro ni Lander ang katabi ng ref kung saan nakatayo ang walis tambo. Maliit lang ang space sa bahay ko. Tiningnan kaming parehas ni Lander. Sabay kaming nagulat ni Papa na nakatingin kay Lander. Sandali, hindi pa kami nakakabayad ng bills. Baka dumoble ang bayarin namin. Biglang singit ko. Silang dalawa naman ang napatingin sa akin. Tumikim si Papa at napakamot sa ulo. Bayad na. Sagot ni Papa. Bayad? Pero hindi pa po ako nagpupunta sa bayad center, Papa. Ako madalas na magbayad ng tubig at kuryente namin at sa Tatanya ay nagpapadala ng bayarin namin. Binayaran na nila Ando. Parang nahihiya pang sagot ni Papa. Napasinghap ako habang nakatingin kay Lander. Bakit? Umiwas ng tingin sa akin sa Lander. Hindi pa man nagtatagal ay nakarinig kami ng malalakas na tunog sa labas ng aming bahay. Nauna pa lumabas si Tricia kaya nagtatakbo si Mama para habulin ang bata. Dumating na ata. Nauna si Papa sa amin. Kaya kaming dalawa ni Lander ang naiwan. Ako maglalakad na si Lander nang harangan ko ito. Bakit mo ito ginagawa? Wala niyang libre sa panahon ngayon at sa tingin ko ay may kapalitan lahat ng kabaitan mong pinapakita. Seryoso ko itong tinignan sa mata. Nagkibit balikat lang ito. Dahil gusto ko? Papi akong tumawa, hindi dahil natutuwa ako sa pinagagagawa nito kundi dahil naiinis ako. Alam mo, kung may kapalit itong ginagawa mo sa amin, ngayon pa lang sinasabi ko sa'yo, tantanan mo ng pamilya namin. Wala kang mahihita dahil mahirap lang kami. Lumunok ako dahil pakaramdam ko yung nanigas ang lalamunan ko. Pinipigilan kong huwag umiyak at baka isipin nito ay mahina ako. Kung balak mo kaming pagtripan, please lang, umalis ka na dito. Huwag mong guluhin ang tahimik namin buhay. Nagsalubong ang kilay ni Lander sa akin. I just want to help. Help? Yeah. Bumuntong hininga si Lander at lumapit sa akin. Naiintindihan ko nararamdaman mo, baby. Kahit sino yung magdududa sa ginagawa ko. Ano, baby ka dyan? Mahina akong sita dito. Sabay lingon sa pintuan. Baka biglang pumasok ang magulang ko at marinig pa nila. Nakakahiya lang. Tumaas ang sulok ng bibig nito. Hinawakan nito ang braso ko. Wala akong intensyong masama sa pamilya ninyo. Gusto ko lang makatulong. At kahit na magalit ka sa akin dahil sa pagtulong ko, itutuloy ko pa rin. Your father and I have talked about it. In this case, hindi ko naman kaya ipahamak ang baby ko. Ikaw pa ba? Hinampas ko ito sa braso. Parang timang lang. At seryoso na mukha ako kanina dahil sa pagsita ko at pinipigilan ko huwag maging emosyonal. Pero sa mga sinasabi nito, simpleng salita lang ay nagiinit na naman ang tiyan ko. Loko ka talaga. Para ito sa inyo. At sa'yo. Hindi na ako nakapagsalita pa na pumasok sila Mama karga nito sa Tricia. Kasunod noon ay si Papa na nagsasalita. Kaya mabilis kaming nakalapit. May dalawang lalaki ang nagbubuhat ng malaking kahon.
Si Lander ay lumapit sa mga ito. Siya nakapag-usap sa dalawa. Pinanood ko na lang ang mga ito habang nakaupo katabi sila Mama at Trisha. Hindi nagtagal ay lumabas na ang dalawang lalaki na nag-deliver. Lumapit si Mama sa mga ito kaya naiwan kami ng pamangkin ko. Pagkalaki pala niyang freezer na binili mo iho. Kasya-kasya lahat ng pinamili niyo. Nagsasalita si Mama. Sa sumunod na oras ay tapos nang nakasalansa ng mga baboy, manok at isda sa freezer. Ang lahat ng nasa rep ay inilagay din sa freezer para hindi magsiksikan at ipinalit na lang ang mga prutas at gulay. Sa maghapon ay kasama ng pamilya namin si Lander. Bukod sa meriendang binili namin kanina ay dito na rin ito kumain ng hapunan. Para bang feel at home na ito. Gusto kong kausapin si Papa kung bakit magaan ang loob nito kay Lander. Pero ayoko makisali sa kanila. Si Papa kasi ay ngayon lang nagkaroon ng kausap na lalaki sa maghapon dito sa aming tahanan at bibihira lang mangyari iyon. Madalas kasi ay kami ang kasama nito at puro pa kami mga babae. Madaldal din itong si Lander, para bang marami siyang alam sa buhay, sa sportsman, political views at economics, mga gera sa iba't ibang bansa. Nakikinig na nga ako kung minsan. Pwede na nga itong maging professor sa kolehiyo. Ang daming alam sa buhay. Gabi na tulog na ang pamangkin ko sa kwarto ko. Lumabas ako para puntahan si Mama na ngayon ay nagtutupi ng ilang damit. Nasa ibaba si Papa. Ma, bakit gising ka pa? Tumabi ako kay Mama at tumulong sa pagtupi ng mga damit. Bakit po kayo pumayag ni Papa kay Lander? Napahinto sa pagtupi si Mama at tiningnan ako. Nakaraan pa siyang nakasuyo sa Papa mo. Kung pwede daw na dito na siya makikikain palagi sa atin. Makikain? Salubong ang kilay ko. Oo, hindi raw siya marunong magluto at yun daw ang weakness niya. Gustong-gusto niya ang luto ko. Sabi ko naman ay pwede naman siya makikain dito pero limited lang ang budget natin. Nakatingin lang ako kay Mama. Sabi niya ay huwag na daw ako mag-isip ng kung ano-ano dahil siya na raong bahala. Pero Ma, ano bang hanap buhay nun para makabili siya ng ganoong karami? Isang pitik lang andun na lahat. Ang dami niyang pera, Mama. Hindi ko napigil na ikwento ang nangyari kanina sa palengke. Lumapit sa akin si Mama. Huwag ka maingay anak ha. Tayo-tayo lang nakakaalam. Mahina nitong salita. Po? Bigla akong kinabahan. Isa siyang pulis bilang senior detective. At nandito siya dahil may hinahawakan siyang kaso. Po? Napasingap ako at napanganga sa aking narinig. Delikado ang mga hawak niyang kaso dahil nasa Anti-Illegal Drugs and Crime Task Force siya. Nawala na ako ng boses at natulala na lang ako. Hanggang sa paghiga ko ay paulit-ulit na pumapasok sa isip ko ang sinabing iyon ni Mama. Si Lander? Isa siyang pulis? Kaya pala ganoon na lang siya. Kaya pala. Bigla ako naliit sa sarili ko. Nahihiya ako. Kung ano-anong iniisip kong masama sa kanya, lalo pa at tadtad ito ng tato, yun pala ay mataas ang ranggo niya sa kapulisan. Ayoko na siyang makita. Kahit napuyat ako kakaisip sa nagdaang gabi ay maaga pa rin akong nagising. Napagalitan pa nga ako ni Mama dahil ang bagal kong kumilos lalo pa't may klase ako ngayon sa maghapon. Oh, ang baon mo. Inabot ni Mama ang lagayan ko ng baonan. Ito, kainin mo para kahit nasa biyahe kay may laman na sikmura mo. Panay ka sa puyat, alam na may pasok ka na bukasan. Inabot ko ang sandwich kahit may sermon si Mama sa akin. Salamat po, Ma. Hinalakan ko si Mama sa pisngi at nagpaalam na rito. Alas 5 pa lang ng umaga pero maliwanag na. Naglalakad ako patungong terminal ng tricycle. Oh, sakay na. Sakay na, may isa pa. Pagtatawag ng driver. Kuya, sa San Gabriel College po. Lumapit ako. Naku, hindi kita pa sasakayin. Po? Natigagal ako. Kumamot ang driver. May maghahatid naman sa'yo, di ba? Umiling ako. Wala po, kaya nga sasakay ako. Salubong ang kilay ko. Nakapagtataka kung bakit niya ako tinanggihan samantalang pasahero ako. Hindi naman ganito dati dahil nag-uunahan pa silang magkaroon lang ng pasahero. May awayan pang nangyayari kahit nakapila sila dahil lang sa pasahero. Umiling ang driver at nilagpasan ako ng tingin. O dito, sakay, para makaalis na tayo. May nagtatakbong estudyante at yun ang sumakay imbis na ako. Nanggigigil akong napamura dahil hindi na ako nito pinansin. Masiraan ka sana. Mahina akong bulong sa tricycle na dumaan sa akin. Kung kailan nagmamadali ako, ginaganito pa ako. Baby, malakas ako napasinghap nang maramdaman ko na may humawak sa kaliwang braso ko. Kiniliti na naman ang tiyan ko. Mabilis na nagtama ang mata namin dalawa ni Lander. Para akong na-starstruck. Ang gwapo niya ngayon in fairness. Naka-leather jacket na kulay brown at puti ang panloob.
Nakamaong pants at boots na para bang may popormahan na kung sino. And plus, ang bango-bango na naman niya ngayon. Ihatid na kita, baka malate ka pa. Ha? Hindi na, pasakay na nga ako eh. Bigla akong nahiya. Baka ibang isipin nito dahil mula ulong ang paaba naman na sinuri ko siya. Tumanggi na ako. Kung kailan din na ayaw ko muna sana itong makita dahil ginulo nito ang utak ko sa magdamag. Kaya nga napuyat ako ay heto na naman siya. Diyos ko po. Hindi ka pinasakay ng gagong driver na iyon. Kaya huwag ka nang tumanggi. Pero hindi na ako nakapagsalita na isuot sa ulo ko ang helmet. Sa bilis ng pangyayari ay binuhat ako nito para may upo dito sa kanyang big bike. Hindi ko na rin pinansin ang ilang mga tao na napapatingin sa amin. Mahigpit ako napayakap sa katawan ni Lander nang paandarin na niya ang motor. Mabilis pero maingat niyang pinatakbo hanggang sa makarating kami sa San Gabriel College. Hindi ko alam kung paano niya nalaman kung saan ako nag-aaral pero sa ibang pagkakataon ko na ito tatanungin. Nagmamadali na ako. Inalalayan ako makababa ni Lander. Hinubad ko ang helmet sabay abot dito. Salamat. Papasok na ako. Yun lang? Nabitin ang kamay ko na may hawak na helmet. Kunot-no ako na patingin dito. Ano? Pagtataka ko. Yun lang sasabihin mo? Hinubad ni Lander ang suot na helmet. Bakit? Ano ba dapat ang sasabihin ko sa'yo? Nagpasalamat ako, di ba? Nainis ako sa totoo lang. Hindi ko ito magets. Bumaba ito sa kanyang motor at lumapit sa akin kaya bahagi ako na paatras. Pero mabilis na sinalo ni Lander ang likod ko kaya wala akong kawala. Mabilis na lumipad ang mata ko sa paligid. Nahihiya ako na baka may makakita sa amin lalo na sa mga classmate at kaibigan ko. May mga estudyante pa naman na naglalakad papasok sa gate. May ilan naman na dire-diretso lang ang lakad. Ano ba, Lander? Sit ako dito. Mabilis kong ipinangharang ang helmet sa dibdib nito para hindi magkalapit ang mukha namin dalawa. Ang sungit mo talaga, baby. Pwede ba? Kung may bala kang sasabihin sa aking importante ay pwede mamaya na lang. Nagmamadali na ako dahil late na ako. Pagtataray ko sa kanya. Nagkatitigan na naman kaming dalawa. Kahit halos malusaw na ako sa titig niya ay pinatigas ko ang mukha ko. Bumuntong hininga na lang ito at mukhang nasukol. Okay, mag-iingat ka, baby. Binitawan niya ang likod ko at inabot na rin ang helmet. Guminhawa ang pakiramdam ko at patalikod na ako na magsalita ito. Baby, ayoko na itong lingunin kahit parang hinahalukay ang tiyan ko. Baby, ano? Asar ako napalingon dito. Anong oras ang uwian mo, baby? Napanganga ako sa tanong nito pero agad akong tumikom dahil napako ang mga mata ni Lander sa labi ko. Bakit mo tinatanong? Nakaangil na ako sa kanya. Dahil gusto ko, susunduin kita. Kaya sabihin mo na kung anong oras kita susunduin mamaya. Mapag-utos pa na nito. Tumalikod na ako dahil hindi ko na kinakaya ang titig nito sa akin. Baby! Agad nalaka ang mata ko sa paparating na pamilyar na kotse. Kay Bea iyon. Diyos ko, kailangan ko na makapasok sa loob bago pa ako nito makitang may kasamang lalaki. Baby! Huminto ang sasakyan ilang metro malapit sa kinatatayuan ko. Maya-maya pa ay bumukas iyon ng konti. Baby! Isa pa itong kasama ko na panay ang tanong sa akin. Baby! Alas 3 ng hapon! Huli na lang ma-realize ko. Napatingin ako kay Lander. Segundo lang iyon at para akong sinaniban ng kung anong spirito. Kay Ledesma! Narinig ko ang boses ni Bea sa pagtawag sa akin pero ako'y tumakbo na ng mabilis. Iniwan kong nakanganga si Lander. Bahala siya sa buhay niya. Minuto lang ang lumipas nang dumating ang professor namin. Nagsimula na ang klase. Si Bea ay panay ang sundot sa tagiliran ko gamit ang ballpen niya pero hindi ko ito pinapansin. Habang si Crystal naman ay walang kamalay-malay. Natapos ang ilang klase namin. Nasa kantin kaming tatlo. Ako ay kumakain na ng baon ko habang si Bea at Crystal naman ay sa masarap na cafeteria bumili ng pagkain. Pero sinamahan nila ako dito sa kantin para daw hindi ako mag-isa. Alam mo, tinatawag kita kanina. Bakit hindi mo ako pinapansin? Sumagot si Bea nakatingin sa akin. Napahinto ako sa pagnguya. Si Crystal naman ay nakatingin din pero umiinom ng mango shake. Ha? Ano? Napakamot ako sa pisngi. Nagmamadali na kasi ako. Kala ko super late na ako kaya hindi ko naintindi yung tumatawag sa akin. Pangangatwiran ko. Sana lang iwag na ito magtanong ng magtanong. Really? Magkasunod lang tayo pumasok. Salubong din ang kilay ni Bea. Hayaan mo na, pass na lang. Pag-iba ko ng usapan. Baka bigla pang madulas ang dila ko. Masabi ko pa ang tungkol kay Lander na ayokong pag-usapan. Baka may tinatagong boylet? Sabay kaming napalingon ni Bea kay Crystal na magsalita ito.
Nakangisi ito habang kumakain. Pakiramdam ko'y nangamatis ang buong mukha ko. Ewan ko sa'yo, Kriste. Inismiran ko ito at pinagpatuloy na lang ang pagkain. Mabuti na lang at may tumawag kay Bea kaya natahimik ang paligid ko.